Magandang umaga sa lahat. Hinahangyakan ko na tumayo para sa ating panalangin at pangungunahan ng Karyaga. Amen. Manatiling nakatayo dahil kakantahin ninyo ang, alam niyo ba ang kanta, Ako ay may ulong, may balikat? Alam niyo ba yun? Kung gayon ay, sabayan niyo ako. Ako ay may ulong. Maraming salamat sa inyong kooperasyon. Kaya kung na-eksisyo kayo dahil nakita ko kayong lahat na gumalaw. Ngunit bago kayo umupo ay pakialis muna ng hanay ng inyong mga upuan at pakipulo na rin ng mga basura na makikita ninyo. Tapos na ba? Kung gayon ay maaari na kayong umupo. Tumingin kayo sa inyong kanan at sabihin nito na magbatiin ito ng isang magandang umaga na may ngiti sa labi. Sa kaliwa naman. Yan. Sino ang lumiban ngayong umaga? Wala ba? Kung gayon ay bigyan ninyo ng isang kung palagpakan ng iyong sarili dahil tiyak kung walang makuhuli sa ating panibagong talakayan. Yan. Sa pagpapatuloy sa ating klase ay may mga inhanda akong alitunin na nais kong bigyan ninyo ng pansin at nais ko rin yung sundin upang mas epektibo ito. Yan. Maraming salamat na intindihan lamang ba ang lahat ng aking mga alitunin? Kung gayon ay mas mainam. Nanuwa lang ba ang lahat ng mga alituntunin? Kung gayon, ay mas mainam. Sino pa ba ang nakaalala sa inyo kung ano ang huling tinalakay natin noong karang pagkikita? Bidal? Tama, ito ay ang mga isyu sa pamamahayag. Bago tayo dumako sa ating panibagong talakayan, ay papagkatin ko muna kayo sa tatlong pangkat. Magbilang 1 hanggang 3, magsimula sa likuran. Pumunta na kayo sa inyong mga pangkat. Dito ang unang pangkat, pangalawa, at dito ang pangatlong pangkat. Nasa inyong mga pangkat ba kayo? Kung ngayon, nagbibigyan ko kayo ng mga gulong-gulong letra at nais ko na inyo itong buuin kung ano ang nabuo ninyong mga salita. Ibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto sa pag-aayos nito. Ang 3 minuto ay nagsisimula na. Ayan. Tingnan natin kung ano ang inyong mga nabuong mga salita. Unang pangkat, pangalawa, tama, bigyan ninyo ng isa pang masigabong palakpakan ng inyong sarili dahil tama ang inyong kasagutan. Ngayon, bakit sa inyong ginawang gawain? May ideya na ba kayo kung ano ang ating magiging bagong talakayan ngayong umaga? Dikon? Tama. Ito ay ang mga isyu, mga sangkap ng balita. Ngunit bago natin ito sisirin ng malalim ang ating bagong talakayan, ay basahin niyo na ang lahat ng mga layunin. Basahin ng sabay-sabay. Maraming salamat. Ayan. Pag narinig niyo ang mga sangkap ng balita, ano ang inyong mga nag-iisip? Dagunan? Paluwag. Maraming salamat sa inyong sagutan. Tama ito. Pag sinasabi natin sangkap, ito nga ay ang mga elemento sa balita. Na kung saan dito nila nababase kung ano ang dapat na mabahagi sa balita. Bigyan sa ibang katawagan pa ay tuloy ng balita. Ngunit mas pinalalim ito. Ang una ay kapanauhan o napapanahon. Pakibasa mo doon. Maraming salamat. Pag sinasabi natin kapanauhan o napapanahon, ang kapanauhan ito ay konektado sa isang tanyag na tao. At pag sinasabi natin napapanahon, ito ay
balita na kung saan nasa panahon pa natin ngayon. Halimbawa na lang kung ano ang balita natin ngayon na kung saan sobrang interesante sa lipunan. Halimbawa na lang nito, o hindi sa English na tawag itong latest news. At ang halimbawa na lang nito ay ang tungkol sa kay Duterte na kung saan Duterte trial and ICC Home Court. Naintindihan lamang ba? Yan. Muna tayo sa pangalawa. Basahin, bunga, maraming salamat. Ang balita rin ay nakakapukaw, di kayo nakakaagaw ng atensyon sa atin kapag ito ay malapit. Halimbawa na lamang, tayo ay nasa Mabinay. At kung saan may balita na kung saan kalapit na sa Mabinay. Halimbawa na lamang sa Ayungon, sa Baes, di kayo sa Tanhay. Tingnan nyo ang halimbawa. Ito ay ang spinner dolphins na mataang patay sa iba't ibang parte ng Negros Oriental. Diba? Nasa malapit lamang. At isa pang halimbawa, Marcos visits Lake of Negros Oriental, Governor Digamo and Dumaguete. Hindi ba? Nasa malapit lang na balita iyon. Kung kaya, ang mga tao ay pupuka din ito ng interesante sa magbabasa o di kayo nakakarinig ng balita. Sa pangatlo naman, basahin sabay-sabay. Ito ang katanyagan. Kung ang balita ay tanyag o bantog. Ang pagsasabing tanyag o bantog, ito ay pwedeng mga taong bantog talaga. Halimbawa na lamang nasa politika o di kaya ay nasa showbiz. Diba kilala niyo ang mga sikat na artista? Yun, pwede din. Yun. Ang halimbawa na lamang ito ay ang pag-impeach ni Vice President Sara Duterte. Yung tungkol sa impeachment niya. At ang protecting Philippine interest in South China Sea. Diba? Sikat din iyon dahil ang mga tao na nabibilang doon sa balitang yun ay ang nasa gobyerno at nasa matataas na posisyon sa atin sa bansang Pilipinas. Diba? Yun, pwede din yun. Nakakapuka din yun. O di kayo nakakaagaw ng ating atensyon. Pang-apat, pakibasa. Gunraw, maraming salamat. Pag sinasabi natin tunggalian, di kaya may nagaganap na contest, may nagaganap na naglalaro ng paglalaban, pagpapaligsahan, di ba? At ang halimbawa na naman nito ay Gilas Pilipinas Silver. Silver ang nakuha na Gilas Pilipinas Women. At ang tanyag na Golden Boy, na tinaguri ang Golden Boy na si Carlos Euro. Ano pa ang mga nasagot na balita tungkol sa sports? Pag sinasabing tunggalian, ang ibig sabihin nito ay tungkol sa sports. Pwede din yun. Talagang tupak yun na balita. Ano bang balita na nalaman nyo tungkol sa sports? Sino pa makapagbibigay akal? Baniel, maraming salamat. Iyon ay tama. Tungo naman tayo sa panglima. Ito ay ang kahulugan o kalabasan. Pakibasa, lapos. Maraming salamat sa pagbasa. Pag sinasabing kahulugan o kalabasan, ito ay ang mga balita na kung saan nagsasabi kung ano ang pwedeng mangyayari. Pwede din itong tungkol sa eksperimento o di kaya sa iba't ibang proseso na kasalukuyan ginagawa na kung saan pwedeng makapaglabas ng kasamaan o di kaya kabutihan o di kaya positibo o negatibo. Halimbawa na lang nito ay ang consequences of fake news at an experiment in zero parenting. Yung ibig sabihin kung ginagawa nila upang malaman kung ano ang kalabasan. Ito ang tungkol sa kahulugan o kalabasan. At ang pang-anim, ako na ang babasa, di karaniwan, pambihira o di kaya sa English, oddity and unusualness. Mga bagay na pambihirang nangyari o di pangkaraniwan na narinig ng isang tao. Halimbawa na lang ito ay tungkol sa siyensya o di kaya sa agham. Ito ay ang tungkol sa portal to new physics o di kaya ay tungkol sa with the recent discovery of the 20 new monsters
And Saturn holds the new records in our solar system for the planet. Diba ito yung isang pambihira. Pwede din mga balita ang isang lalaki ay nagdadalang tao. Hindi ba? Ito ay isang napaka-pambihirang balita. Naintindihan lamang ba kung ano ang di karaniwan o di kaya ay pambihira? Yan. Tungo naman tayo sa pagbabago. Pakibasa, Ignacio. Batay sa iyong binasa, maaari ka bang makapagbigay ng isang balita tungkol sa pagbabago? Maliban na lang sa ikinakita halimbawa sa telebisyon? Maraming salamat. Pagbabago. Ito ay nakatatawag pansin sa pagbabago sa ating lipunan. Ito ay pwede sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Ito ay pwede sa paghanap buhay, sa trabaho, sa sistema ng ating lipunan, sa kahit ano sa trabaho o anumang pangyayari na kung saan ito ay magbabago. Halimbawa na lang ito ay ang halimbawa na lang ito ay tungkol sa pagbugtong ng artificial intelligence o di kaya AI, hindi ba? At that it holds speakers of curriculum enhancing workshop upang mas yaman pa ang kaalaman ay nagkaroon sila ng workshop. Hindi ba? Pagbabago din yun ang tutorial sa ating buhay bilang mga estudyante. Yun. Ito ay nabibilang sa pagbabago. Naintindihan naman ba ang sangkap na pagbabago? Ngayon ay tutungo na tayo sa pangwalo. Ito ay pumukaw, damdamin o kawilihan. Pwede ba kong basahin mo ito, Lanaha? Maraming salamat. Pumukaw, damdamin o kawilihan na di kay human interest. Ang halimbawa na lamang nito ay tungkol sa malaking wildfire na nangyari sa LA. Hindi ba nakapumukaw damdamin ang pangyayari iyon dahil maraming mga tahanan ang nasira, maraming nawalan ng hanap buhay nila at malaki yung pagkasira ng isang tao. Kung kaya, ito ay pumukaw damdamin sa atin. Ang sa panghalimbawa ay ibinalik ko ang tungkol sa balita ni Sarah dahil maraming mga tao ang hindi talaga nakapukaw damdamin. Pag sinabing pumukaw damdamin, nag-iidlab ang ating damdamin. Halimbawa lamang ng emosyon na paiyakin o di kaya sobrang kalungkutan, sobrang galit. Yun, naintindihan lamang ba kung ano ang pumukaw damdamin? Yan, mas mainam. At ang workshop, ito ay ang hayop. Magandang pagsasabalita ang mga hayop na may katalinuhan. Ang halimbawa na lamang nito ay tungkol sa Bandit, the Maracana dog, na nakabalik na sa kadalanan di pa ubos sa CNVR program. So, na-under siya sa CNVR program ang aso na ito na si Bandit. Kung kaya siya ay nakasali sa isang marathon. Ang kanyang tinakbo ay 42 kilometers sa Cebu. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay mula Cebu hanggang, hindi ako sure, pero parang sa Magallanes, hindi kaya sa Lapu-Lapu ito, hanggang yung natakbo ni Bandit. Kung kaya, binigyan siya ng medal at naging sikat siya sa internet. Ang halimbawa at sa panghalimbawa nito ay SAR and News World Classes America's Premier Dog Training Conference. Yung tungkol sa mga aso. O kahit anumang hayop, pwede dito. Naintindihan namin ko pag sinabing hayop. Yan. Tungkol sa mga hayop na kakaiba. O may katalinuhan. At ang pang-sampu ito ay ang pangalan. Pakibasa ng sabay-sabay. Yan. Pag sinasabing pangalan, pag ang isang balita ay nagsasangkot ng iba't ibang mga pangalan, ibigay maraming pangalan ang nasasangkot. Halimbawa na nalaman nito ay ang balitang Inspiring Films of 2018 na kung saan makikita nyo rito ay may mga iba't ibang mga mukha, di ba?
kung kaya nasasagot ito ng iba't ibang mga individual. At sa mga halimbawa ay ang Fearless Forecast, MMFF 2024 Top 4 entry sa box office. Ang iba't ibang pelikula na yan ay nabibilangan ng iba't ibang mga tao, hindi kayo mga individual. Kung kaya marami ang sagot, nabibilang sila sa pangalan. Intindihan lamang ba pag sinabing pangalan? Tungo naman tayo sa pang-labing isa. Ito ay ang drama. Pag sinasabing drama, ito ay ang daig ng isang dulaan at mga tao ay nagsisilap sa pamamagitan dulaan ng mga tao. Pwede din ang balita na ito na tungkol sa mga tao, sa tunay na kaganapan ng isang tao na kung saan ipinadala sa isang network para isa dula ang kanilang buhay. Halimbawa na lamang ito ay Magpakailanman at saka MMK. Naintindihan lamang ba kung ano ang drama? Alam ko na naintindihan niyo dahil mahilig kayo tumingin o di kaya magsubaybay sa mga drama sa telebisyon. Pangalawang dalawa, ito ay ang kasalian o sex. Ito ay nagbibigay ng kawilian sa karaniwang natutunghayan tulad ng pag-aasawa o diborsyo. Pag sinasabi pag-aasawa o diborsyo o mga balitang tungkol sa mga couples news. Ito ay pwedeng pag-aasawa. Halimbawa na lang ito ay ang balita ni Shaila Diaz and E. Guzman to wed in August 2025. Yan, malapit na sila ikakasal. At ang pag-break up nila ni Barbie Fortesa at Jack Roberto. Nabibilang ang tungkol sa paghihiwalay, o di kaya pagkakasal, o mga update nila sa buhay bilang mag-asawa, nabibilang sa kasalian. At pang-labing tatlo, ito ay ang pag-unlad o pagsulong. Yan. Pag sinasabing pag-unlad o pagsulong pa, pareho lang din ito sa pagbabago. Di ba? Pareha lamang sila. Halimbawa na lang ito ay ang AI at saka yung katulad sa Tito 12. Naintindihan lamang ba? Para madaling maintindihan, ang pag-unlad ay katulad lamang sa pagbabago na nauna nating nalakay. At panghuli, ito ay ang mga bilang. May mga tao kasi o mambabasa o nanonood na mahilig o di kaya nakakaagaw pansin nila ang mga numero. Maraming hilig nagbasa ng statistics tulad ng ulat tungkol sa pananalapi. Ayan. 500,000 deaths by COVID-19 in the US. At saka 1,000 dolphins massacred in Solomon Island and the Double Cruise. Naintindihan lamang ba? Ito ay tungkol sa mga numero, mga balitang may mga numero. Naintindihan lamang ba? Wala na bang katanungan? So, ngayon ay papagdating ko kayo sa tatlong pangkat. Di ba may pangkat na kayo kanina? Yung naging ang magiging pangkat ninyo. Sa bawat pangkat ay mag-uuna. Hindi kayo magpapahayag kayo na batay sa mga sangkap. Upang hindi kayo magkaagawan ng mga sangkap ng balita, ang unang pangkat ay ang sangkap na 1, 2, 4, pangalawang pangkat ay ang 5 to 8. At ang huling pangkat ay 9 to 12. Naintindihan lamang ba? Naintindihan lamang ba? Maraming salamat. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para maghanda sa inyong presentasyon. At 3 minuto naman sa inyong presentasyon. Ang 5 minuto ay nagsisimula na. Para sa inyong presentasyon, ay may mga pamantayan kayo na dapat ninyong bigyang pansin. Pakibasa na sabay-sabay. Maraming salamat. Naintindihan lamang ba? Kung kayo, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sa inyong paghahanda at 3 minuto para sa pagpresenta. Ang 5 minuto ay nagsisimula na. Ang 5 minuto ay tapos na, panahon na para sa inyong pagtatanghal. Mauuna ang unang pangkat,
Magaling. Bigyan natin sila ng good job clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Good job, good job, good job. Yan. Pangalawang pagkat naman, napakagaling din. Kung yan, bigyan natin sila ng fireworks clap. 2, 3, 1, 2, 3. Yan. Sa pangatlong pagkat naman, yan, napakahusay din. Bigyan natin sila ng boom boom clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, boom, boom, boom. Ayan. Gusto niyo bang malaman kung ilan ang mga score na nakuha ninyo? Sa unang pagkat, nakakuha sila ng 90 points dahil maganda ang kanilang pagbabalita at ang kanilang mensahe din ay malinaw na naipapabatid. Pangalawang pagkat ay nakakuha lamang sila ng 96% dahil hindi nila ayos na naipabatid ang balita. Sa pangatlong pagkat naman na kung saan nakakuha ng kabuuang puntos dahil maayos ang pagkakasunod-sunod at ang kanilang mensahe ay naipabatid ng maayos. Yan. Naintindihan lang. Nasiyahan ba kayo sa inyong mga score o puntos? Kung ngayon ay mas sisiyahan kayo sa susunod na gagawin natin. Pero bago yun ay may katanungan pa ba kayo? O di ay klarifikasyon tungkol sa ating nilalakay? Kung ngayon ay ako ang magtatanong sa inyo. Binibining mo rin, maaari ka bang pumili ng tatlong bilang 1 hanggang 30? Yan, pinadali lamang niya dahil ang kanyang napili ay 1 hanggang 3 na kung saan ito ay sina Akap, Baniel at Cariaga. Inaanyayan ko kayo na pumunta dito sa harapan at pumili ng katanungan. Yan. Pumili na kayo ng katanungan. Maraming salamat. Bigyan natin sila ng good job clap. Dahil nasagot nila ng tama at tumpak ang aking mga inandang katanungan. Handa, simula. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Good job, good job, good job. Yan. Tiyak kong naiintindihan na ninyo dahil nasagot nila ang aking mga katanungan. Kung kaya, kumuha kayo na isang ikaapat na papel dahil magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Basahin ang panuto. Maraming salamat. Naintindihan lamang ba? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto sa pagsagot nito. Ang 5 minuto ay tapos na. Ipasa lamang ng inyong mga papel at ako lamang ang magwapasto nito at ipapasok at ibibigay ko ito sa inyo sa susunod nating pagkikita. At para naman sa inyong takdang aralin ay magsalisik kayo tungkol sa kasanayang pang-linguistika. Isulat lamang ito sa isang buong papel. Nakaintindihan lamang tayo tungkol sa inyong takdang aralin. Kung kaya, paalam mga mag-aaral.